Part 6. Maaga nang nagising si Abby para magluto dahil nahihiya siya na baka si Ash ulit ang magluto ng kanilang kakainin. Pagkatapos ihain ni Abby lahat ng niluto niya, ay pumunta na siya sa kwarto ni Ash para tawagin ito. Bubuksan na sana niya yung pintuan ni Ash pero nagulat na lang siya kasi nagbukas na agad ang pintuan. Nakita niya tuloy ang gwapong mukha ng kanyang amo na si Ash. "Ready na yung breakfast mo?" Pambungad na sambit ni Abby. Tiningnan naman siya ni Ash at bigla itong natawa. Nagtataka naman si Abby kung ano ang nakakatawa. Hanggang sa hilahin ni Ash si Abby papunta sa kusina at pinaupo siya nito. "Let's eat," sambit niya kay Abby. Ayaw namang mag-inarte ni Abby kaya kumain na rin siya kasabay ni Ash. Nung tumingin si Abby kay Ash, ay nakita niya ang pagngiti nito sa kanya. "Ano bang meron sa mukha ko?" Nagtatakang tanong ni Abby sa kanyang isipan. "Huwag mo na akong bigyan ng pagkain mamayang lunch dahil uuwi ako rito," sambit ni Ash. "Mas mabuti na yun kasi hindi ko pa alam kung saan yung company nila," sambit naman ni Abby sa kanyang isipan. Pagkatapos nilang kumain, agad na inis si Abby dahil narinig niyang tumatawa si Ash. "Ano bang nakakatawa?" Inis na tanong niya. "It's so funny. Your pimples are bigger than your nipples." Sagot niya at tumawa ng napakalakas. Agad nang tumakbo si Abby papunta sa kanyang kwarto at naghanap ng salamin. Tinignan niya sa salamin ng kanyang mukha. Grrr! Nakakaasar siya. Kasalanan ko bang hindi ako clear skin katulad niya? Inis niyang sambit sa kanyang isipan. "If you're looking at the mirror, you can see my feature." Nagulat naman si Abby nang magsalita si Ash. "Shit! Sinundan pala niya ako." Pagkausap niya sa kanyang isipan. Nakakainis ka! Mamatay ka na!" Galit na sigaw ni Abby kay Ash dahil pulang-pula na ang kanyang mukha sa kahihiyan. "Yeah, I can't wait to die and fuck you when you are asleep." Nang marinig ni Abby yon ay mas lalo siyang nainis. Namamanyakan siya sa sinasabi ni Ash. "Alam mo, late ka na. Pumasok ka na kaya sa company mo?" Pag-iiba na lang ni Abby sa kanilang usapan dahil mas lalo lang siyang naiinis pag hindi pa natapos ang kanilang pag-uusap. "Boss ako, kaya papasok ako kung kailan ko gusto." Nayabangan naman si Abby sa sinabi ng lalaki. "Tss, yabang." Yun na lang ang nasambit ni Abby sa kanyang isipan. Nagulat naman si Abby nang tumingin si Ash sa kanyang dibdib. Namula agad si Abby dahil napagtanto niya na hindi siya nagsuot ng bra. "If you think it's okay to wear a shirt without a bra, and I can see your whole ass nipples, you'd be correct. That shit's fire. Please keep doing that," sambit ni Ash. Saka siya kumindat kay Abby. "Tang-inang umaga to. Umagang-umaga pa lang, napakamanyak mo." Galit na sigaw ni Abby sa kanya, ngunit hindi siya nagsalita at hinila lang si Abby palapit sa kanya, tsaka niya ito hinalikan. "Dapat, hindi lang 3 ang halik na makukuha ko ngayon dahil hindi kita nahalikan ng mga nakarang araw." Sumbat niya kay Abby at tinuloy ulit ang paghalik niya rito. "Fuck! Bakit ba nakakaakit yung halik niya? Ang landi mo, Abby." Sambit ni Abby sa kanyang isipan. "Stop me, or else I'm gonna put you on my bed, naked." Pagbabanta niya, kaya agad siyang tinulak ni Abby. Tumawa naman ang tumawa si Ash dahil sa naging reaksyon ni Abby. "Ayoko na! Mamamatay siguro ako ng maaga dahil sa lalaking to." Sambit na naman ni Abby sa kanyang isipan. "You're so cute when you're blushing. Sige, aalis na ako. Ready mo yung pagkain ko mamayang lunch, or else I'm gonna eat you instead." Pagbabanta na naman ni Ash, tsaka ito nagkagat-labi at iniwan si Abby sa kinatatayuan nito. Grrr! Cannibal ba siya? Gusto talaga akong kainin. Ang baho ko pa naman. Kailangan ko munang maligo. Oh fuck! Ano ba nang naiisip ko? Nahahawaan tuloy ako ng pagkamanyak ng lalaking yun. Sabay-sabay na sambit ni Abby.
Mababaliw na yata siya sa lalaking yon. Tanghalian na at nakahanda na lahat ng pagkain na kakainin ni Ash dahil natatakot si Abby na baka siya ang kainin ni Ash. Kanina pa naghihintay si Abby kay Ash kaso wala pa to. Wala pa naman siyang number kay Ash. Lumipas ng 2 oras pero wala pa si Ash. Kaya naman naiinis na si Abby. Lumipas ng 2 oras pero wala pa siya. Tsk, bahala nga siya sa buhay niya. Inis na sambit ni Abby. Nag-isip naman si Abby kung anong gagawin niya dahil tapos naman na lahat ng mga gawain niya. Kaya naman kinuha na lang niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng 2 niyang kaibigan na si Jane at Claire. Tsaka niya sinabi na magkita-kita sila sa park at sumang-ayon naman ang 2 niyang kaibigan. Gusto niyang makitang 2 dahil miss na niya ang mga ito. Sinarado muna ni Abby lahat ng pintuan sa mansyon bago siya makapagkita sa mga kaibigan niya. Pagkarating pa lang ni Abby sa park, ay nakita na niya ang 2 niyang kaibigan na patakbo papunta sa kanya. I miss you! Sabay na sabi ng kanyang kaibigan. Kamusta naman ang pagiging maid sa lalaking kumuha ng virginity mo, Aber? Pagtatanong naman ni Jane, may bala ka bang sabihin sa kanya na siya ang kumuha sa virginity mo? Sabat naman ang tanong ni Claire. Ano, nakalimutan ka ba niya? O baka nagpapanggap lang na hindi ka kilala? Dagdag pa ni Jane. O baka naman hindi ka nakilala kasi naka-contact lens ka ng black. Sabat ulit ni Claire. Naririndi naman si Abby sa 2 dahil nagsasalitan sila sa pagtatanong. Kaya hindi na niya natiis at sinigawan na niya ang kanyang 2 kaibigan. Pwede ba? Magsitahimik kayo, ang iingay niyo eh. So ano nga? Sabay naman na tanong ng kanyang kaibigan sa kanya. Wala. Wala siyang alam tungkol sa akin. Wala. Natahimik naman ang 2 kaibigan ni Claire nang marinig nila ang sagot ni Abby. Nagulat naman si Abby nang may tumawag sa kanya na unregistered number. Sasagutin niya sana ito, ngunit naisip niya na baka si Drake na naman yon. O baka magnanakaw pala, o gusto siyang kidnapin. Kaya hindi na lang niya sinagot ang tawag. I see. Napatingin si Abby kay Claire nang magsalita ito. Tanga ka kasi. Sana mag-asawa na kayo ngayon, kung hindi ka lang tumakbo nung may nangyari sa inyo. Sigaw naman ni Jane kay Abby. Takot ako na baka hindi niya tutuhanin lahat ng sinabi niya. Lasing siya noon at pati na rin ako. Alam niyo ba na yung ex kong gagoy pinsan niya? Nagulat naman ang 2 sa sinabi ni Abby. Tangina, tirador ka ng mga riska pala eh. Hindi Pag-aangal ni Abby. Kailan mo naman balak bisitahin ng lolat mo't si Traby? Pagtatanong naman ni Claire. Ewan ko, hindi ko alam. Sagot ni Abby. Agad tuloy na alala ni Abby ang kanyang lola at si Traby. Miss na niya ang mga ito. Nagulat si Abby nang may tumawag ulit at unregistered number na naman. Kaya sinagot na lang ni Abby. Para hindi na mangulit at tumawag kung sino man ito. Fuck! Wala ka bang balak sagutin yung tawag ko? It's already 5 in the afternoon. I'm waiting for you. Gulat na gulat si Abby nang marinig niya ang boses ng kanyang amo na si Ash. Ngunit, kinakabahan si Abby dahil naka-loudspeaker ang kanyang cellphone. Kaya rinig na rinig ng 2. Kasi... Hindi pa natatapos ni Abby ang kanyang sasabihin nang sumabat si Ash. Fuck! Naghahanap ka na naman ng malalandi mo? Nawala lang ako. Tsk. Once a slut, always a slut. Pagkasabi ni Ash ng mga katagang yon, ay biglang napaiyak si Abby. Hindi nakapagsalita si Abby dahil nasaktan nito sa sinabi sa kanya ni Ash. Hanggang sa inagaw ni Claire ang cellphone niya. Fuck you, gago. Wala kang karapatang pagsabihan ng malanditong best friend namin ha. Tangina ka. Isa kang malaking hotdog. Wala ka ring karapatang pagsabihan siya kung may lalaki man siya. Kasi, in the first place, you're just her boss and not her husband. And lastly, may asawa si Abby. Kaya hindi niya kaya makipaglandian sa iba. Gago! Sunod-sunod na sagot ni Claire sa cellphone na hawak niya. Nagsinungaling tuloy si Claire na may asawa si Abby dahil sa sobrang inis niya kay Ash. Habang si Abby ay naiiyak. Bakit ang sakit niya magsalita? Mahinang sambit ni Abby habang umiiyak. Really? She has a husband?
Kaya pala pinapayagan niya akong halikan siya. And by the way, muntikan ko na din siyang matikman. What a fucking slut. Rinig na rinig ni Abby ang mga katagang binitawan ni Ash sa kanya. Mas lalo tuloy na dagdagan ng sakit na nararamdaman ni Abby. Aba, gago, malandi kang hotdog ka. Dapat pati hotdog mo sa gitna pinuputol. Magre-resign na si Abby. Tangina ka! Me and Abby has a contract. Try to resign herself and she don't know what I can do. Pagbabanta naman ni Ash. Agara namang inagaw ni Abby kay Claire ang kanyang cellphone. Pinunasan muna ni Abby ang kanyang luha bago siya magsalita. Papunta na ako dyan, huwag kang mag-alala, hindi ako magre-resign. Hihintayin ko na ikaw ang kusang magtanggal sa akin. At pinatayan na niya ng tawag si Ash. Abay, ang rupok mo, gago. Sigaw ni Jane kay Abby. Kaya nga, pinagsabihan ka na ng kung ano-ano tapos babalik ka pa rin sa kanya. Sigaw naman ni Claire. Tinignan naman ni Abby ang kanyang dalawang kaibigan. Hindi niyo alam kung ano kaya niyang gawin. Pagkatiwalaan niyo lang ako, makakaalis din ako sa poder niya. May tiwala kami sa'yo pero sa lalaking yun wala. Kaya mag-ingat ka palagi. Sambit ni Jane. Niyakap naman siya ng dalawa niyang kaibigan bago siya umalis. Nadatnan ni Abby si Ash na nakaupo sa kusina habang nakatingin ng madilim kay Abby. Maid ka dito kaya wala kang karapatang iwan na lang tong bahay. Pabungad na sermon ni Ash. Napayuko naman si Abby sa kahihiyan. Sorry. May asawa ka na pala, ha? But why are you giving your body to me? Sawa ka na ba sa asawa mo at gusto mo din matikman ako? Tapos pagkatapos ako, sino ipapalit mo? Yung pinsan ko? O yung ibang lalaki naman? Pagkasabi ni Ash ng mga katagang yun ay agad tumakbo si Abby papalapit sa kanya. Tsaka siya nito sinampal. Gago ka! Wala kang karapatang ganyanin ako. Boss lang kita! Galit na sigaw ni Abby. Tinignan naman siya ni Ash. Titig na may halong galit. May karapatan ako kasi boss mo ako. Pero ikaw, wala kang karapatang sampalin ako. Maid ka lang dito. Maid lang ako pero deserve mong masampal. Dahil napakalaki mong gago. Really, huh? Then, you deserve what I said earlier. Pagkasabi ni Ash ng mga katagang yon, ay hindi na napigilang umiyak ni Abby. Kaya tumakbo na lang siya papunta sa kanyang kwarto. Bakit ba ganun siya? Ang sakit namang sinasabi niya. Iyak na sambit ni Abby habang yakap-yakap niya ang kanyang unan. Sa sobrang pag-iyak ni Abby, ay naitulog na lang niya ito. Kinabukasan pagkagising ni Abby ay dumiretso na siya sa kusina, kahit mugto pa ang kanyang mata. Nagulat naman siya nung makita niya si Ash na kumakain na, at may kasamang iba. Tumingin naman sa kanya yung kasamang babae ni Ash. Babe, who is she? Tsk, ang ate. Mabuti lang naman kaya maganda. Pag yan umitim. Tsk. Sambit ni Abby sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya. Oh, she's my maid. Rinig niyang sagot ni Ash habang nakatingin si Ash sa kanya. Hindi alam ni Abby kung bakit siya nasasaktan. Ngunit kahit nasasaktan siya ay pilit na lang siyang ngumingiti sa kanila. By the way, why are you here? Tanong naman ni Ash sa kanya. Gago, tanong-tanong pa. Putulin ko yung nasa gitna mo eh. Sa akin lang dapat yan eh. Sambit ni Abby sa kanyang isipan. Sir, magpapaalam po sana ako mag-day off ngayon dahil namimiss na ako ng asawa ko. Pagsisinungaling ni Abby. Gusto lang talaga niyang umalis para hindi na niya makitang dalawa at para hindi na siya masaktan. Tinignan ni Abby si Ash habang hinihintay niya ang sagot nito, pero dumilim lang ang paningin nito. Magsasalita na sana si Ash ngunit biglang sumabat ang babae niyang kasama. Babe, payagan mo na yung maid mo para masolid naman natin ang isa't isa. Sambit ng babae. Nakita naman ni Abby ang pagkindat ng babae kay Ash. Fine, sagot ni Ash. Hindi alam ni Abby kung matutuwa siya o malulungkot. Tangina, gusto talaga niyang masolo yung haliparot na yan.
Paano kung kainin nilang isa't isa? Why am I so affected? Natikman ko naman na yung lalaking yan. Bahala sila. Inis na sambit ni Abby sa kanyang isipan. Tumakbo na lang si Abby papunta sa kwarto niya at tinawagan ng kaibigan niya si Claire. Alam kasi ni Abby na matutulungan siya nito. Claire, naiiyak ako. Mahal ko na yata si Ash. Kaso ngayon lang, kasama siyang babae. At gusto nilang masolo yung isa't isa. Shit lang, masakit. Pabungad na sambit ni Abby kay Claire. Tanga, di umalis ka. Yun nga Nagpanggap akong magkikita kami ng asawa ko kahit wala naman talaga akong asawa pero shit talaga. Tanga, huwag kang umiyak. Ganito gawin mo. Lamangan mo yung babae niya. Total, nasabi mo makikipagkita ka sa imagination mong asawa, di ba? Magsuot ka ng revealing dress. Yung kita yung boobs mo, total, malaki naman yan. Alam mo namang hindi ko kaya magsuot ng ganyan. Tanga, gawin mo na lang now na. Magkita tayo sa park. Hihintayin kita, dapat kita yung boobs mo ha. Utos ni Claire at pinatayin na siya ng tawag. Kailangan ba talagang gawin yun? Hays, ngayon lang naman. Sige na nga. Mahinang sambit ni Abby. Pagkatapos mag-dress ni Abby, ay tinignan niya sa salamin ang buo niyang katawan. Ang laswa. Pero galit ako kay Ash kaya bahala siya. Sambit niya sa kanyang isipan. Bumaba si Abby at nakita niya si Ash na nakatayo sa pintuan. Pilit namang ngumiti si Abby kay Ash pero dumilim lang ang paningin ni Ash habang tinitignan si Abby pababa. Punta na focus. Hindi pa natatapos ang sasabihin ni Abby nang bigla niya itong hilahin papunta sa kwarto niya. Ano ba, sir? Aray, nasasaktan ako! Pagrereklamo ni Abby, kaya binitawan naman niya ito. Really? You're going out like that? Fuck, I can see your whole boobs. Sigaw naman niya. Sir, may pupuntahan pa ako. Wala na akong oras makipag-away ulit sa'yo. Bakit hindi mo nalang puntahan yung babe mo? Sigaw ni Abby sa kanya. Pinauwi ko na siya. Di papalikin mo. Total, maharot naman yun. Nakita naman ni Abby ang pagngiti ni Ash. Are you jealous? Hindi no. May asawa na ako. At Hindi pa natatapos ni Abby ang kanyang sasabihin nang halikan siya ni Ash. Kaya pala, narinig kong imagination na asawa lang ang sinasabi mo. Nagulat naman si Abby sa sinabi ni Ash. Teka, paano? Pagpunta mo sa kwarto mo, pinaalis ko na si Anastasia at sinundan kita. But accidentally I heard that you're talking to your best friend. I hate you! Doon ka na sa Anastasia mo. Ikaw tong slut, hindi ako gago. Hey, I'm so sorry. I'm just jealous. I think I'm falling in love with you. And you know what? You're kind of familiar. I think you're the girl I met in the bar, pero malabo cause she has red eyes that can caught someone's attention but you have the black eyes but you caught my attention. Pagkasabi ni Ash nun ay hinalikan agad siya ni Abby. Fuck! Akala ko limutan niya ako. Sasabihin ko na bang yung tinutukoy niyang babae ay ako? Fuck! Gusto na niya ako at gusto ko rin siya. Now I believe in the saying that there's a rainbow after the rain. Sunod-sunod na sambit ni Abby sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ngayon. Si Abby ay nasa kwarto niya dahil magpapalit ito ng damit. Ayaw kasi ni Ash na revealing ang damit na isuot niya. Pagkatanggal ni Abby ng kanyang damit, ay bigla nilang bumukas ang kanyang pintuan sa kwarto. Kaya laking gulat niya nang makita niya si Ash na nakatitig sa katawan niya. Dali-dali naman siyang kumuha ng pambalot sa dibdib niya. No need to hide your boobs. Pinapakita mo naman yan sa akin kanina. Sabi ni Ash sa bacon that. Agad naman na inis si Abby. Pwede ba umalis ka muna? Nagbibihis ako. Di magbihis ka. Kala mo naman kakainin kita. Sabi naman ni Ash at diretsyong mapu sa kama ni Abby. Wala ka ba talagang balak na umalis dyan? Pagalit na sigaw ni Abby kay Ash dahil nahihiya na ito. Ngunit, hindi umimik si Ash at nakatitig lang siya kay Abby. Nagalit tuloy si Abby sa hindi pag-imik ni Ash. Hoy! Sagutin mo ako! Hindi ko naman alam na nililigawan mo ako.
Sige na, sinasagot na kita kahit na babae na nanliligaw sa akin. Sabay ngiti ni Ash. Oh lol, in your dreams. Umalis ka na. Magbibihis na ako at magsisimula na ako magtrabaho. I'm your boss. Wala kang karapatang utusan ako. Pagdatanggol naman ni Ash sa sarili niya. Nauubos ang pasensya ni Abby sa kanya, kaya tinanggal na lang ni Abby yung nakatakip sa kanya at kumuha na ng damit. Ang ending, nagbihis si Abby sa harapan ni Ash. I like it when you're naked in front of me. Nagulat naman si Abby nang marinig niya yon. Manyak! Sigaw ni Abby. Pagkatapos niyang masuot ang damit na balot sa katawan niya. Manyak, hinuhubaran ba kita? O baka gusto mong tanggalin ko yung damit mo ulit? Paghahamon ni Ash sa kanya. Bastos ka! Manyakin mo yung babae mo. Huwag ako! Are you jealous? No, I'm not jealous. I'm Abby. I'm serious here, lady. I'm also serious here, sir. But I'm more serious to you, 'cause I like you. Oh crap that I don't like you, 'cause I love you. Pa-fall kang gago ka. Mamaya niyan, sasabihin mo na naman akong slut. Sigaw ni Abby sabay pout sa harapan ni Ash. I'm ready to catch you, lady. And I'm so sorry if I called you slut. I'm just jealous. Really, really jealous. Nagsiselos din naman ako sa babae mo kanina. May narinig ka ba sa akin? Wala. Wala. Sumbat ni Abby habang naiiyak na. Agad naman siyang nilapitan ni Ash. Hey, stop crying. Gago ka kasi. Sagot ni Abby tsaka hinampas-hampas ang dibdib ni Ash. So, nagsiselos ka? Panunokso naman ni Ash sa kanya. Oo, nagsiselos ako kasi gusto na kita. Hindi pala. Mahal na rin pala kita. Pagkasabi ni Abby nun ay lumapit agad si Ash at hinalikan siya nito. I love you too. Sagot naman ni Ash. Kaya hinalikan din siya ni Abby pabalik. Sir, hindi ako makahinga sa halik mo. Magtatrabaho pa po ako, sir. Sambit naman ni Abby kay Ash. Agad namang tumalim ang tingin ni Ash kay Abby. Stop calling me sir. Call me love, babe, baby, or whatsoever. Pinigilan naman ni Abby na matawa dahil sa kakornihang sinabi ni Ash sa kanya. Ulul, tayo na ba? Tanong ni Abby. Yes. Hindi mo ako niligawan eh. Don't worry. Araw-araw naman kitang niligawan kahit tayo na. Hindi pa nga kita sinasagot. Boss mo ako? Tanong naman ni Ash. Malamang oo. Sagot ni Abby kaya napatingin si Ash. Ngayon, sinagot mo na ako. Kaya tayo na. Sambit ni Ash sabay kindat kay Abby. Di wow. Pag ganun ka nga, magkatrabaho pa ako. Ngunit hinila siya ni Ash pahiga sa kama. Ako muna trabahuhin mo. Bulong niya kay Abby at pumaibabaw siya rito. Tangina ka! Manyak ka! Manyak! So that's your call sign to me? Then, I'll call you Minamanyak. That was a unique call sign. Sagot naman niya. Nagsasalita pa sana si Abby ngunit hindi na natuloy dahil bigla siyang hinalikan ni Ash. Nagulat na lang siya nang lumaban din siya ng paghalik ni Ash sa kanya. Mahal na talaga niya si Ash at handa na siyang umamin at sabihin lahat kay Ash.